Liwanag ko muna bakit ganon yung line up kanina. Na bakit panay blood, tapos bakit yung I am redeemed ulit. Alam niyo kung bakit? Kasi nung mga nakaraan, parang naaalarma ako, lalo na nga nung nag-care group kami ulit, sa mga kabataan ngayon, nowadays. Kasi parang nung mga nakaraan nga, napapatanong ako, bakit nga ba nila nararamdaman yon tsaka nararanasan yon? Kasi meron palang mga ganon na mga kabataan ngayon na pag nade-depress sila, yun nga, naglalaslas sila, parang kung ano-anong mga pinaggagawa nila. Tapos, parang ganon-ganon na lang nila ma-post sa social media kung ano yung mga nararamdaman nila. Pero, I am here to tell you, di ba, na pag Kristiyano ka na at alam mong anak ka ng Diyos, you need to fight those feelings na nararamdaman mo. Kasi, hindi yun kalooban ng Panginoon. Actually, sinasabi ng psychology, depression daw yun. Pero, pag sa Christian principle or view mo tinignan, kung ano ang depression, it is a spirit of heaviness. Na kinakailangan, labanan siya sa pagpupuri sa Diyos, sa pagtanggap sa Panginoon, tsaka pag-pray. Di ba? Na bigyan ka ng Panginoon ng joy ulit. Di ba? Kaya nga kanina, di ba? Ano ang pinapaalala sa atin ng Panginoon? Di ba? Ano sabi doon? I am redeemed. Hindi sinasabi doon na I am depressed, I am distressed, I am oppressed. Di ba? Hindi ganon. Ang sinasabi doon, I am redeemed. And ngayon, sa panahon natin ngayon, masasabi talaga natin, oo, mahirap mabuhay sa mundong ito na maraming kasalanan, talamak ang mga post sa social media na hindi mo alam kung madedepress ka, may insecure ka. Pero let me remind you, di ba, na kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay meron ng Jesus, you have joy in your heart. How I pray na bawat isa sa atin, dumating tayo sa punto na mas nagiging totoo na yung identity natin kay Christ at yung salita ng Diyos kesa sa mga feelings o nararamdaman natin. Di ba? Yes, pwede ko kayong i-comfort ngayon and i-encourage ngayon, pero unang-una, pinipili ko muna na i-inform kayo at sabihin sa inyo yung katotohanan na kung ano yung nararamdaman nyo ngayon, ano lang yan, temporary lang yan. Ang mas eternal at permanent ay yung binibigay ng Panginoon. Amen? Kaya sa mga anak ng Diyos o sa mga babae o lalaki dito, na you feel down, you feel depressed talaga. Pero ngayon lang yan. Maniwala ka at manampalataya ka that when you pray, kapag lumapit ka sa Diyos, pasisiyahin ka niya. Bibigyan ka niya ng kagalakan. Naintindihan? And tatandaan natin na joy doesn't come from material things o sa mga events. Ang joy nanggagaling siya kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesus. Amen? And sinasabi ko nga sa inyo again, mga kapatid, mahirap na mamuhay ngayong panahon ngayon. 'Di ba? Kasi nasa final hours na tayo. Nasa end times na tayo. Kabi-kabila ang mga rumors of wars. Kabi-kabila ang mga epidemic, pandemic. 'Di ba? Ang mga nauusong mga kasamaan ay mas dumadami na. Kaya kung ikaw ay Kristiyano at anak ng Diyos, you better na maging ready. Di ba? You choose to be ready. Kasi malapit nang dumating si Lord. And minsan, may mga struggle talaga tayo. Kahit hindi ko kayo tanungin, meron tayong mga kanya-kanyang mga hinaharap sa buhay. Pero ang ang mabuting balita dito, kaya kang tulungan ng Diyos. Kaya kang tulungan ng Panginoon. Amen? Kaya kapag kumakanta ka, yun nga ang request ko sa inyo ibalik nyo ang siglan nyo sa pagkanta. Kasi yung tinawag mong Diyos na mighty, wonderful, nung una kang naligtas, ay mighty and wonderful pa rin hanggang ngayon. Amen? Kasi He is the same yesterday, today, and forever. Medyo bumagsak na yung iba. Di ba? Kaya kailangan i-repair na to. Di ba? Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Di ba? Hindi siya nagbabago. Kaya kung effective noon ang salita ng Diyos, ngayon sa sitwasyon mo, effective pa rin yan. Kaya cheer up, di ba? Lift up your countenance.
itaas mo yung mukha mo kung nadadown ka. Taas mo, look up to the Lord. Di ba? Itaas mo yan, manampalataya ka at umasa sa Kanya. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka na sanang madown. Di ba? Sabi mo, encourage yourself. Di ba? Kaya nga ngayon, ang mga tinuturo natin, how to encourage yourself in the Lord. Paanong manalo sa battle na to? How to win in the battle in your mind. Di ba? Kaya ngayong buwan na to, talagang tinatarget natin yon na ang preach natin ay tungkol sa winning. Kasi yan ang kalooban ng Diyos, ang manalo ka. Sabi mo sa sarili mo, manalo ka. Di ba? Kasi marami ngayon sa mga Kristiyano, ang pananaw, ang konsepto, ang pag-iisip, laging talo, laging failure, laging down na down. Di ba? Kapag ganyan, alam nyo, pinapanalo nyo lang ang demonyo. Kasi kapag kayo, binibigyan kayo ng problema ng demonyo, tapos yung mukha nyo, problemado na nga yung bulsa nyo, problemado pa itsura mo, talong-talo ka na. Di ba? Pero kapag hindi mo pinahalata, di ba, na problemado yung bulsa mo, pero masayang-masaya, pinagpala yung mukha mo, malilito ang demonyo, bakit ganun? Kinuha ko na nga lahat sa kanya, ba't nakangiti pa rin siya? Di ba? Kaya sana, wag mong piliin na matalo. Wag mong piliin na ma-down. Sabi ng Bible, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Sabi ng Bible, the joy of the Lord is your strength. Di ba? Lalong-lalo na ngayon, di ba, sa panahon natin, ang init-init na. Pag lumabas ka, anong mukha mo? Bayad po. Di ba? Yung driver, akin na. Di ba? Anong gagawin mo kapag may mga ganyang season? Di ba? Tinuro ko na yon, weather the weather. Di ba? Ganto na nga yung weather, nakasimangot ka pa kung maglingkod. Nakasimangot ka pa pag pupunta ka sa munisipyo, sa bangko, o sa kung ano-anong mga kumpanya, sa trabaho, sa school. Kaya lahat na kayo dun sa room. Ang hirap na nga ng test, ng exam, ganun ka pa. Di ba? Kaya sana, mga kapatid, cheer up. Di ba? Rejoice in the Lord always. Yun naman talaga, totoo yun. Yung init ngayon, parang sinisip-sip yung lakas mo. Tama? Parang kahit anong gawin mo, kahit maligo ka, pagod ka agad. Maligo. Kahit kumain, pagod agad. Lahat ng mga ginagawa mo, pinagpapawisan ka. Di ba? Pero laging may solusyon sa lahat ng yan. Pwede pa rin ngumiti, pwede pa rin mag-rejoice, pwede pa rin umawit kay Lord. Hindi laging bad trip dapat. Di ba? Summer gantong mukha ang uso. Di ba? Intindihin mo ko. Di ba? Hindi ganon. Amen? Di ba? Kaya pag pinakanta-kanta, pag pinasayaw-sayaw, pag pinagpuri kay Lord, puri. Amen? Kasi si Lord, hindi siya nalilimitahan sa mga nangyayari sa atin. Amen po? Tapos, nung nakaraan nga, ito, pag sinabi ko to, syempre, ipag-pray niya na rin. Di ba sa end time headlines, sinasabi na yon na magkakaroon daw ng solar flare. Tapos parang naiisip nila na, yun nga, possible kasi, yun nga, possibility and probability, na pwede nga daw na mag-brown out sa buong mundo. And yun yung parang iniisip nila Ian Akda nung nakaraan, na possible siya. And may mga positive tsaka negative na pwedeng mangyari. Kaya sabi sa akin ni Ate Mer, dat pala, pagandaan natin yan, dat magkaroon tayong solar panel. Di ba? Isa solar panel daw yung bahay. Pero yun nga, ano't ano man ang mangyari, dapat ready ka lang. Di ba? Sabi nga daw sa prophecy, kapag nangyari daw yon, dati kasi nung pandemic, di ba, binalot ang buong mundo ng takot. Pag daw nangyari yon, babalutin na naman yung buong mundo ng takot. Pero syempre, kaya ko kayo sinasabihan ng ganito, hindi para takutin, kundi para manalangin, tsaka maghanda. And sabi nga, syempre, sabi ng Bible, hindi naman yan nakakataka na, di ba? Kasi talagang nakasabi na yan, nakaprophesy na yan sa Bible, di ba, na may mga ganon. Di ba, natitindi yung init ng araw, kaya maapektuhan talaga lahat. Tapos nung kahapon ba yon o nung isang araw, tiningnan namin yung kuryente namin, talaga naman. Parang iiyak ka na lang. Parang talaga, nag-i-increase talaga, di ba? Ang Meralco. Kasi ang Meralco bill, di ba? Kaya sa panahon natin ngayon, kailangan humiling tayo ng wisdom sa Panginoon, ng courage, di ba? Ng comfort, kasi ang dami na pong nangyayari.
Okay? Pero, yun nga, sabi mo nga sa katabi mo, be ready lang palagi. Ayan, laging maging handa. And at the same time, yung mga naririnig yung message dito, yan, pakiusap, di ba? Nakikiusap ako sa inyo, I plead before you. Yung talagang i-apply natin, gawin natin. Kagaya nung nakaraan, di ba? Yung sa, di ba? Yung ang ganda ng message nung kay Rachel, di ba? Na how to win over your past. Paano mapagtagumpayan yung mga nakaraan natin? Kasi may iba pa rin sa atin, di ba? Nagiging biktima tayo ng mga nakaraan. Diba? Tapos nung nakaraan naman, nung OBS, how to win sa battle naman ng mind natin. Kasi araw-araw may battle diyan. Ngayon kailangan pagtagumpayan mo yan. 'Di ba? Ang nasa isip niyan lagi, insecurity, fear, worry, 'di ba? So ngayon dapat labanan mo yan. Tapos nung last Sunday, ang tinapik ko naman sa inyo is yung how to win your family and loved ones to the Lord. And sana i-apply natin yon. Bakit? Kasi unang-una, syempre, malapit na ang ating anniversary, di ba? Sa July. Sana po, bawat isa sa atin may dala na pamilya. Okay? Paalala mo nga sa katabi mo, sabi mo, dala ka ha? Sabi mo, dala ka ng pamilya mo. Sa anniversary, I encourage everyone na at least may isa tayong dala na miyembro ng pamilya. Pamilya muna. Ang unahin muna natin. Pwedeng nanay nyo, tatay nyo, kasi magre-release tayo ng invitation nun by faith in Jesus' name. Diba? Na sila ay invited, kaya naman, dapat pumunta sila. Kaya ngayon pa lang, bait-baitan mo na. Diba? Sa bahay nyo. Para pag in-invite mo sila, maniwala. Okay? Hindi yung kunwari, invite mo, ma, punta ka daw po sa church anniversary. Tumigil ka, di ka nga nagugas ng plato. Diba? Baka ganunin ka kasi. Diba? Kaya ngayon, baitan mo na. Amen? Amen. Kasi kung merong gagamitin si Lord para makapanalo ng kaluluwa, number one, ikaw yon. Di ba? Hindi yung iba o yung pastor muna. Ikaw yon. Di ba? Ikaw ang uunahin ni Lord. Kaya naman, magpagamit ka na kay Lord. Amen? Ayan. At pangalawa, bukod sa malapit na kasing anniversary, malapit nang dumating si Lord. Kaya dapat i-prepare natin ang pamilya natin. And pangatlo, no one knows, di ba, kung hanggang kailan na lang kasi ang buhay ng isang tao. Nakakalungkot kapag nawala na yung mahal mo sa buhay, then nagsisi kang bigla kasi hindi mo pa siya nasyasyaran ng Word of God. Hindi mo pa siya nasyasyaran tungkol kay Jesus. Tanong-tanong ka tuloy, asan kaya yung nanay ko? Langit o impyerno? Huwag mo nang tanongin. Kung walang relasyon kay Lord, impyerno. Pero kung tumanggap kay Lord, ayan, langit talaga yan. Kasi Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by Him. Amen? Amen. Pero ngayon, dahil nga Mother's Day special natin, tungkol doon yung pag-aaralan natin. Ang title po ng message is God Loves Like a Mother. Ayan. Naniniwala ba tayo dyan na ang Diyos, kung magmahal siya, parang nanay. Di ba? Kasi tayo, parang na-culture tayo, na ang laging natin, parang inihahalin tulad, yung tatay. Di ba? Parang, kunwari, pagtungkol sa Diyos, parang tatay yan. Pero alam niyo ba sa Bible, sinabi rin na parang nanay din ang pagmamahal ng Diyos. Okay, basahin natin yung verse sa Isaiah 49:13-17. Sundan niyo na lang ako. Sabi dyan, sing for joy, O heavens, and exalt, O earth. Break forth, O mountains, into singing. For the Lord has comforted His people and will have compassion on His suffering ones. But Zion said, the Lord has forsaken me. My Lord has forgotten me. Nakalimutan na nila kami. Pero sabi ng verse 15, can a woman forget her nursing child or show no compassion for the child of her womb? Even this may forget, yet I will not forget you. Diba? Sinampol ng Diyos dyan sa isang ina. Oo, na kung makalimutan nga ng ina ang anak, pero ako, hindi. Diba? And see, I have inscribed you on the palm of my hands. Your walls are continually before me. And 17, your builders outdo your destroyers, and those who lead you waste go away from you. Diba? So, yan yung unang verse natin. Pangalawang verse sa Isaiah 66 naman, 10-14. Rejoice with Jerusalem and be glad for her. All you who love her, rejoice with her in joy, all you who mourn over her. 11, that you may nurse and be satisfied from her consoling breast,
that you may drink deeply with delight from her glorious bosom. For thus says the Lord, I will extend prosperity to her like a river, and the wealth of the nations like an overflowing stream. And you shall nurse and be carried on her arm, and dandled on her knees. 13, as a mother comforts her child, so I will comfort you. You shall be comforted in Jerusalem. 14, you shall see, and your heart shall rejoice, your body shall flourish like grass, and it shall be known that the hand of the Lord is with his servants, and his indignation is against his enemies. Kaya, dyan nyo makikita na oo nga parang ang nanay, ang Diyos kung magmahal. Di ba? Kung mag-comfort, di ba? Kung umalala, para siyang nanay. And most of the time, pag nanay talaga, yan ang di ba? Number one na hindi nakakalimot. Di ba? Sa mga firstborn pa lang eh. Di ba? Dapat laging, alerto. Oh, yung gatas hanggang 11 lang yan ha. Dapat mapadede na yan, si Faith. Di ba? O yung pag bata naman, o yung anak mo hindi pa nakakakain, pakainin mo na. Di ba? Kumbaga, laging naaalala ng isang ina ang kanyang anak. And ganun din sa Diyos. Lagi tayong naaalala ng Diyos. Kaya naman, God loves like a mother. And alam nyo, sa isang nanay, sabi nga dyan, a mother's love doesn't have to be perfect to be divine. Tama naman yan eh. Sabi, no mother is perfect. No human being is perfect. Diba? Kagaya ng mga nanay natin, pwedeng yung iba sa inyo, sabihin, pastor, hindi naman ganyan yung nanay ko eh. Ibang-iba yung nanay ko sa sinasabi mo po. Diba? Pero yun nga, kagaya ng sinasabi dyan, wala naman pong nanay na perpekto. Diba? Minsan, nagiging Armalite talaga yan. Diba? Nagtatransform talaga yan sa magmula Darna hanggang diba, kung ano-anong mga kontrabida, diba? So ganyan ang nanay. Pero ganun pa man, hindi naman kailangan maging perfect ng isang nanay para maramdaman natin yung divine love. Kasi meron talaga na ibinigay o inimpart ang Diyos sa kanila nang sa gayon ay mapamalas sa atin ang kanilang pagmamahal. Kaya nga meron akong dyan, parang nabasa dyan noon, na paano mo daw malalaman na hinawakan ka ng Diyos nung ikaw ay pinanganak. 'Di ba? Nung hinawakan ka daw nung mama mo, 'di ba? Nung nanay mo, 'di ba? Yan siya ang unang kamay. Yan ang unang kamay na ginamit, 'di ba? Sa iyo, 'di ba? Para hawakan ka, 'di ba? And paano ka rin daw pinapalo nung bata ka pa ng Diyos? Ginagamit din ng kamay ng nanay para paluin ka, 'di ba? Pag ididisiplina ka. So madalas ginagamit talaga ng Diyos ang nanay. And sabi nga, there's no way to be a perfect mother and a million ways. Sabi, there is no way to be a perfect mother and a million ways to be a good one. Sabi ni Churchill, ni Jill Churchill, di ba? So, maraming walang perfect mother, pero maraming paraan para maging good one. Kaya naman sa mga kananayan natin dyan, yan ang ating encouragement na pwede pala tayong maging good. Ayan, mother. And sabi dyan sa isang quotation na yan, there is something so pure within a mother's heart that it mirrors the love God has for us. Mamaya, sa 3-point outline natin, malalaman nyo bakit nga ba ganon. Di ba na, bakit nga ba parang pag-ibig ng nanay ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga ng isang Jewish proverb, God could not be everywhere, and so He made mothers. Yan. Kasi, yun nga. Pero alam natin, sa theology, God is everywhere. Pero syempre, hindi naman lahat, di ba, ng pagkakataon, mahahawakan niya yung isang individual. Kaya kinreate ng Diyos ang mga nanay. Para hawakan tayo, para alagaan tayo. Di ba? And sabi nga ng isang Christian leader naman, one Christian leader, na si Jeffrey Holland, sabi niya tungkol sa pagmamahal ng nanay, no love comes closer to approximating the pure love of Jesus Christ than the selfless love a devoted mother has for her child. Yun daw ang pinakakamukha nun. Nung selfless love ng Panginoon, ang kamukha nun dito sa mundo ay yung selfless love din ng isang nanay. Mag-amen nga kayo kung ganyan mama nyo. Ayan. Sabi, the reason we respond to universally to our mother's love is because it typifies the love of our Savior. Sabi naman ni Bradley Foster. Kaya daw tayo, di ba, nakakapag-respond tayo
sa pag-ibig ng isang ina. Bakit? Kasi nga, ganon din daw ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa atin, bawat isa sa atin, ika nga ni Blaise Pascal, meron daw tayong mga butas sa ating mga puso nung pinanganak tayo. Ngayon, ang makakapagpuno lang yan, walang iba kundi ang Diyos. Kaya ang encouragement ko sa bawat isa, halimbawa, kung hindi naman ganito yung mama mo, ay yung pag-ibig ng Diyos, yun ang hangarin natin. Diba? Yun ang ipag-pray natin nang sa gayon, ma-fill inan tayo. Kasi meron nga, maraming ang kwentong ganyan sa mga 700 club, wala silang tatay, kaya na-experience nila yung love naman ng tatay sa langit. Ganon din naman sa mga nanay. Mga inabuso naman, o kaya naman iniwan sila ng nanay nila, pero nakita nila yung kumpletong pagmamahal naman sa Diyos. Kaya nga, ito yung talagang ini-impart ko sa lahat ng mga Generation Z, sa mga millennial natin ngayon. Kasi yun nga yung sinasabi ni Perry Stone, sa panahon natin ngayon, ang dami daw talaga mga tatay, tsaka mga nanay na iniwan. Di ba? Nag-iwan ng kanilang mga responsibility. Di ba? Sa kanilang mga anak. Kaya yung mga anak tuloy, hindi buo, parang feeling nila kulang sila. Pero again, kung ikaw ay na kay Jesus na, pwede kang mabuo. Di ba? And actually, buo ka na pag andyan na si Jesus sa'yo. Kaya sabi mo sa katabi mo, buo ka na. Ayan. Kaya wag mo sasabihin, may kulang. Pupunta muna ako sa ibang bansa, hahanapin ko ang aking sarili. Di ba? Iba mahahanap mo doon. Di ba? Pupunta mo doon, hahanapin ko ang aking sarili. Di ba? Hindi. Kasi mahanap mo ang sarili mo kapag nahanap mo si Jesus. Pag nahanap ka ni Jesus. Amen? Ayan. And sabi nga ni William Webb, sabi, mothers reflect God's loving presence on earth. Ayan. So, bukod kay Jesus, nung dumating sa inyo, di ba? Nung dumating kayo sa buhay ng nanay nyo, ayan, pinaranas kayo ng presensya ng Diyos. And nung nakaraan kasi nag-uusap kami ni Ate Mer tungkol sa mga baby, parang iniisip namin na grabe no, miracle talaga kapag parang na-survive ng baby yung kanyang buhay hanggang paglaki. Di ba? Bakit? Kasi, di ba ang baby, helpless yon, wala pang kayang gawin yon, hindi marunong magtimpla ng gatas yon. Pero paano siyang nakaka-survive? Kasi binibigyan siya ng Diyos ng mga provision. Gaya ng tatay, ng nanay, ng mga anghel, di ba, na magbabantay sa kanya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya ka lumaki ng ganyan dahil sa Diyos. Di ba? Dahil hindi ka pinabayaan ng Diyos. Di ba? Nanatili ka bang pitos, Gabi? Hindi. Pinalaki ka ng Diyos. Ikaw, Althea, nanatili ka bang ganon? Hindi. Pinalaki ka ng Panginoon. Ginabayan ka. Diba? At sa tulong yan na mga provision ng Panginoon. And sabi nga, mothers are a reflection of God's love. Kaya dito, ito pa, meron pang sinasabi pala na yung verse na Job 38:29. Yang inihan tulad niya rin. Di ba? Sabi, God asked Job, from whose womb comes the ice? Who gives birth to the frost from the heavens? Di ba? Tapos Matthew 23:37. Si Jesus naman nagsabi niyan, Jerusalem, Jerusalem, how often have I desired to gather your children together as a mother hen gathers her brood under her wings. Na para daw siyang nanay, di ba? Inahin na inaakay yung ginagather ang kanyang mga tama ba? Mga chicks. Ayan. Tapos sa Hosea 13:8 naman, sabi diyan, God fears love is compared to a mother bear rob of her cubs. Na yung parang oso, 'di ba? Kinompare ng Diyos yung kanyang sarili sa mother bear. And sa Deuteronomy 32:11, sabi nga diyan, God is spoken of as a mother eagle who's teaching her eaglets to fly. She stirs up her nest, fluttering over her young and bears them on her wings. So the Lord led Israel. So nakita nyo na, ng Diyos, para talaga siyang nanay kung mag-aruga. And sabi nga, and when God and Isaiah were trying to come up with a way to reassure the Israelites that God would never forget or forsake them, the image that said it best was that of a mother. Diba? Ayan yung Isaiah 66:13 nga, na as a mother comforts her child, so will I comfort you. And Isaiah 49:15, can a woman forget her nursing child or show no compassion
for the child of her womb. So I will not forget you, says the Lord. So ito na yung tatlo na papanong nagiging parang pagmamahal ng Diyos, yung pagmamahal ng ina sa atin. Number one, ito yon. For instance, mothers give us the freedom to be ourselves. Di ba? Kaya daw parang pagmamahal ng Diyos, yung pagmamahal ng ina. Bakit? Kasi di ba gano'n ng nanay, na hinahayaan niya tayo na maging tayo. Di ba? Bata pa lang, baby pa lang. Di ba? Para daw tayo matuto maglakad, hinahayaan tayo ng mga nanay natin. Di ba? Na maglakad. Para matuto tayo mag-swimming, ito yung sa mga social na ngayon, di ba? Hinahagis yung mga anak sa swimming pool, tapos yung anak natututo na mag-swimming, di ba? So, ganun ang ginagawa ng Diyos tsaka ng nanay natin. Na may pagkakataon, hinahayaan tayong maging tayo. And tayo, ang mga kananayan, ang totoo talaga sa kanila, expectant sila. Ina-expect nila na ikaw sana maging mabait ka, ikaw sana maging cute ka, yan, ikaw sana maging masunuring kang bata, o kaya naman, when it comes sa occupation o goal, parang wini-wish sana ng nanay mo maging doktor ka, maging architect ka. Kaso, di ba, pagdating ng araw na ikaw ay may free will na o isip na, anong sinasabi doon? Hinahayaan ka na niya. Di ba? And sabi nga dito sa ating quotation, sabi, in the same way that God gives us free will and invites us to discover ourselves to become ourselves. Ito yung nangyayari, di ba, sa atin, na hinahayaan tayo ng Diyos nang sa gayon, matuto tayo sa mga sarili natin. Same sa ginagawa ng nanay. Di ba? Parang kagaya nga rin daw sa agila, di ba? Ang ginagawa pala ng agila para matuto yung baby nila na lumipad, hinuhulog. Di ba? Tapos pag feeling niya hindi pa kaya, dun na sasambutin ng mother na agila. Di ba? Pero pag kaya na, yon, hayaan niya na. Di ba? So ganun din tayo, di ba? Sa nanay natin, tsaka sa ating Diyos. Tapos ito yung nakaka-touch dyan. Sabi nga, a mother is someone who dreams great dreams for you. But then, she lets you chase the dreams you have for yourself and loves you just the same. Aww. Di ba? And ganun din ang Diyos sa atin. Madalas, o minsan, may mga expectations siya sa atin. Ngayon na fall short tayo, hindi natin nagagawa. Pero alam niyo ba ang good news dito? Si Lord, mahal niya pa rin tayo just the same. Amen? Di ba? So, ganun din. Ang sample ko ulit dito, kagaya nga po ni Mama, di ba? Nung nakaraan, kung ang naikwento ko sa inyo tungkol yung kay Mama yung mga nakaraan niya, pero ngayon, ang pwede ko namang masabi sa inyo, nung naging Christian naman siya, masasabi ko nga, sabi ko kay Risa, jackpot naman kami. Di ba? Na talaga naman kasing mabait, ganyan. And at the same time, maasikaso. Nung time na yon, parang yung lalong-lalo na nung kasi ang totoo sa pamilya namin, ang expectation talaga sa akin, pwedeng doktor, o kaya naman nurse, tapos medyo pinababa ako nung alam kong wala kaming budget. Iniisip ko, mag-a-abroad na lang ako. Pero lahat ng yon hindi natupad nung nagpastor ako. Pero alam nyo, nung nagpastor naman ako, galit lang sila, tsaka tampo sila nung una. Pero alam nyo, nung later on, nakakatuwa kasi sila rin yung unang sumuporta sa akin. Lalong-lalo na si Mama. Nung time na si Mama ay na-born again, tapos nabago na siya ng Panginoon, nung bago pa tayo magkaroon ng Pastor JM, tsaka na Almira, tsaka Aaron na mga mahilig mag-invite, si Mama talaga ang first na taga-invite sa church noon. Mga nanay ng bukang liwayway, hakot niya, mga kumari niya, hinahakot niya. Di ba? Pag may event, tapos kailangan ko ng suporta, si Mama ang number 1 na naghahanap. Support ka dito, sponsor ka dito, ganyan-ganyan dito. Nakita ko dyan, na hindi ko man natupad yung pangarap ko, ay nila, para sa akin. Di ba? Iba man yung tinahak kong landas, di ba? Nagpastor man ako. Pero, they love me just the same. Di ba? Parang ganun pa rin yung pagmamahal niya sa akin. Kahit hindi ako naging doktor o naging nurse, di ba? Kasi ganun yung pagmamahal ng nanay. Di ba? Halimbawa, sa mga kananayan dito, hindi naman porket, last year, 98 yung anak mo sa math, tapos ngayong year, 75 siya, nabawasan ba yung pagmamahal mo? Hindi, di ba? You love him or them
just the same. And ganun din ang Diyos sa atin. Alam nyo, mahal tayo ng Diyos kahit feeling natin hindi tayo anointed. Same dun sa parang feeling natin anointed tayo. Amen? Mahal ka ng Diyos nung time na up ka, na hype ka. Pero mahal ka rin ng Diyos nung time na down ka. Kaya nga dapat ma-cheer up ka ma-encourage ka Kasi He loves you just the same. Amen? Di ba? Gaya ng pagmamahal sa'yo ng nanay mo, kung may pasalubong ka, may dala ka, o wala. Di ba? He loves you just the same. Kaya nga, nakakatuwa, ito, kwento lang din naman to. Pero ng mag-asawa, parang ganito yan. Parang, hindi pala, iba pala yan. Sa point number 2 pala yun. Okay. So, yun yung, yun, ibig sabihin nun, na mahal tayo ng Diyos, gaya ng pagmamahal ng isang ina sa atin, di ba, na hinahayaan niya tayo na ikunin yung mga dream natin. Di ba? May expectation siya, may mga dream siya para sa atin, pero kung hindi man, di ba, mahal niya pa rin tayo. Okay? Sabi mo mga sa katabi mo, ayi! Ayan. And then, pangalawa, mothers offer us unconditional love. That's how God loves. Diba? Diba? Una, yun nga, yung hinahayaan tayo ng Diyos, ni Lord, ng mga nanay natin, na i-chase yung dream natin, di ba? And to be ourselves. Pangalawa naman, mothers offer us unconditional love. And that's how God loves. And alam naman natin to. Kaya nga sa 12 disciples daw, kung meron daw na napahayagan, na narevealan ng Diyos or si Jesus ng gantong klaseng pagmamahal, walang iba God instinctively loves us, 'di ba? So, ang nagsabi niyan ay si John. Tapos pag pag pinanood mo kasi yung The Chosen, 'di ba yung The Chosen, ang hilig nila magpalabas ng mga backstory. Yung parang nagke-create pa sila ng usapin ng paano pag ganito, yung mga background, 'di ba? And nakita ko nga doon na si John the Beloved, ang init ng ulo niya, mainitin ng ulo niya, 'di ba? Pero sa dulo, makikita mo kung paano siyang tinransform ni Lord na naging mapagmahal na siya. Diba? Kaya siya yung talagang nakaunawa, nakaintindi ng pagmamahal. And then sabi nga, the Apostle Paul then taught that God's love is a gift of grace. It's something we cannot earn ourselves. It simply comes from God. Diba? Ganon daw yung pag-ibig ng Diyos na kahit kailan hindi mo siya pwedeng pagtrabahuhan o yung i-earn, di ba? Parang kagaya nga sa pagmamahal ng isang ina, kahit anong mangyari, mahal ka niyan. Di ba? Yung kung sweldo mo, ganito o ganyan, di ba? Mahal ka niyan. And same din sa Panginoon. Di ba? Na mahal tayo ng Diyos, ano man ang mangyari. And sabi nga, that's why we can never lose God's love. Because we didn't earn it in the first place. Sabi, God's love is unconditional. Kaya pansinin nyo daw yung mga anak daw na nakukulong. Pero yun nga, di ba? In Jesus' name, hindi nyo maranasan yan. Di ba? Kung meron daw isang tao na nagtatanggol sa kanila, tapos magsasabi sa kanila na, hindi mabait yung anak ko, walang kasalanan yan. Sino daw? Unang-una yung nanay. Di ba? Kahit parang alam na kriminal yung anak, pero ang una munang naniniwala, nanay. Di ba? Kahit naman nung bata pa ako, ang una talagang fan ko, di ba, nanay talaga. Di ba, siya yung unang maniniwala, pogi ka anak. Kaya mo yan anak, di ba? Singer ka anak, di ba? Kahit hindi naman talaga ipagdidikdikan, di ba? Ganto ka anak, di ba? Kasi ganon ang pagmamahal ng Diyos. Amen? And kagaya nga yan di ba, ng sinabi sa Romans 5:8. Sabi diyan, God demonstrate His love for us in that while we were still sinners, still in our sins, Christ died for us. Hindi sinabi dyan na nung naging mabait tayo, Christ died for us.
Hindi sinabi na nung naging perfect tayo, Christ died for us. 'Di ba? Minahal tayo ng Diyos kahit makasalanan pa tayo. Okay? Kaya nga meron ding yung mga nanay na kahit iritang-irita na sa anak, yung parang sasabunutan na yung sarili, 'di ba? Kasi ang kulit-kulit ng anak, 'di ba? Mahal pa rin, 'di ba? Gaya nga nitong isang quotation ng nanay, sabi diyan, no, I finally realize that the times when my children are being most unlovable and make me want to pull out my hair, those are the times when they need my love the most. 'Di ba? Kumbaga may mga pagkakataon man na gano'n, na nakakapikon, nakakaasar yung mga anak, 'di ba? Pero dun, sabi ng nanay na yan, dun niya nga daw nare-realize na dun pa mas kailangan ng pagmamahal ng anak kong yun. 'Di ba? Kaya nga, praise God, 'di ba, sa mga nanay na gano'n. 'Di ba? Naalala ko nga si Pastora noon, kasi dahil nga ang daming maglaya siblings, 'di ba? 9 sila lahat. Pag minsan hindi sila magkakasundo, laging si Pastora yung umiintindi. 'Di ba? Tapos kung sino yung anak na pinaka hindi naiintindihan, yun yung ipagtatanggol niya. 'Di ba? Wag niyong ganyanin si ano, ipapaliwanag niya kung bakit ganon si ganon. 'Di ba? Laging siya, "Oh, hindi dapat ganyan, hindi dapat ganon." 'Di ba? Lahat ng kapatid mo, kalaban mo na, nanay mo, kakampihan ka. 'Di ba? Kasi naniniwala siya na dun sa parang worst time mo, dun mo pa mas kailangan ng pagmamahal. Amen? Kaya nga sabi rin ng mga parang studies din, kung sino daw ang mga madalas dumalaw sa mga kulungan, walang iba daw yon kundi ang mga nanay. 'Di ba? Actually, pag Mother's Day, sa mga kulungan parang Pasko. Kasi mga nagpupuntahan yung mga nanay, 'di ba? Kasi ganon kalabing yung mga nanay. And ganon tayo minahal ng Diyos. That's why, 'di ba? Kaya kinakailangan yun yung i-appreciate natin sa nanay at sa Diyos. At dito na nga yun, yung kwento na yon, na merong isang lalaki, ang meron siyang asawa, may asawa, tapos itong lalaki kasi na to, siya, parang nag-iisip siya, kausapin ko na kaya yung boss ko mamayang hapon, tapos sabihin ko na kailangan ko ng raise or kailangan ko ng promotion. Pero sana nga talaga mapagbigyan ako. Ngayon, edi kinahaponan, sinabi niya dun sa boss niya, "Boss, pwede ba akong mag-request ng raise? Pwede ba akong pwede niyo bang i-increase yung yung salary ko?" Then praise God, bakit? Kasi na-increasean siya. Nagkaroon siya ng raise, 'di ba? Tapos pag-uwi niya ng bahay, ang galing kasi yung asawa niya, merong inihanda na yung naganda ng pagkain, ng ulam, tapos ginawa niyang romantic. Nilagyan niya ng candle, ng kandila, 'di ba? Tapos parang yung lights, ang ganda-ganda. Tapos meron doon sinabi niya sa asawa niya na na Han, na-increasean ako. Ah, ganun ba? Ganyan, ganyan, ganyan. Tapos natuwa siya kasi doon sa tabi ng plato, may nakalagay doon na card na congratulations Han sa increase mo, sa raise mo. Tapos nung maya-maya, nung tumayo na yung babae, kumbaga parang nakita niya na may nalaglag na card dun sa pocket ng asawa niya. Tapos nung pagdampot niya, nabasa niya, Han, okay lang yan kung hindi ka na-increasean ngayon. Still, you deserve it. Yan. Nagets nyo? Ganon yung sample ng unconditional love. Na ma-increasean ka man o hindi, mahal ka just the same. Kasi unconditional yung pagmamahal. Amen? Naintindihan nyo? So sana dumami yung gano'n, no? Yung gano'n magmahal, di ba? May increase o wala, you deserve pa rin. You deserve it pa rin. Amen? 95 or 75 ka anak, ayan, magmakdo pa rin tayo. Di ba? Parang, ba't may pumapalakpak dyan? Hindi, kailangan, do your best pa rin. wag nyo namang i-excuse tong preaching ko. Di ba? Pero yun nga, again, ma-comfort at ma-encourage tayo kasi ganun tayo minamahal ng Panginoon. And may mga pagkakataon, ako din noon, nung bago-bago ko, parang naaasar ako sa mga nung bago ako nito naaasar ako sa mga taong bumabalik. Noon talaga yon. Kasi parang ako, hindi talaga ako since nung tinanggap ko si Lord, tapos nung naging leader ko sila Ate Beck, Ate Ruth, hindi ko sila iniwan. Yung parang ganon. Tapos, dumating yung time, yung ibang mga kabatch ko, mga nagbabalikan,
Tapos yun ang kinakausap, yun ang sasaya nilang kwentuhan, parang ganon. Tapos kung makalabas sila, parang wagas, di ba? Parang ganon. Parang sa part ko, ako tong hindi umalis, ako tong hindi nang iwan sa inyo, ganyan yung itatrato yung mga yan. Doon ko naisip na ganun pala kasi yung pag-ibig ng Diyos. Di ba? Na ano't ano man ang mangyari, mahal ka pa rin. Naintindihan? Kaya minsan sa atin, kaya nga kagaya ng prodigal son, di ba? Yung minsan, yun lang yung napapansin natin. Tapos iniiwan na natin yung kwento ng panganay ba yun? O nung isang kuya. Na sinabi, yung anak mo, alibugha yan, pero binigyan mo ng party, ako nga dito. Hindi, di ba? Pero anong maganda dun sa verse na yon? Dun sa dulo, anak kasi yung kapatid mo, minsang nawala pero natagpuan na. Tapos ano yung comfort doon? Kasi kung ano yung meron ako, kung ano itong lahat ng sa akin, sa'yo na rin. Di ba? Kaya doon na-touch, di ba? Actually, yun nga, ang kwentong yon ay hindi lang isang prodigal son ang nandun. Dalawa ang prodigal son doon. Isang literal na umalis, at yung pangalawa, nandun sa loob ng bahay, pero yung puso ang umalis. Yung puso ang alibugha. Diba? Kaya ganun din, sa church ngayon, may mga iliteral na umaalis sa church. Diba? Pero meron ding mga alibugha na nandyan, pero wala. Diba? Yung puso sa Diyos at sa church. And it's time, diba, na ma-appreciate mo yung pagmamahal ng Panginoon. Na ano't ano man ang mangyari, mahal ka ng Diyos. Amen. Okay, sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Yan, kahit ganyan ka. Yan. Pero yun nga, sa pagmamahal din ng Diyos, di ba, yun ang nagtatransform kasi sa atin. Sino dito again, nakaranas na may kakilala, tao, ang bait-bait. Ngayon, hindi mo maawat sarili mo. Di ba? Nagiging mabait ka rin tuloy. Nakakaasar tong taong to, ang bait. Di ba? Ang hinahon. Ikaw rin tuloy, ay, ganun ba? Talaga? Di ba? Kaya nga kung ganun ang lahat ng tao sa mundo, lahat ng tao talagang mababait, may hinahon. Kaya lang naman tayo ganito, gumanti lang tayo eh. Kaya lang naman tayo minsan may mga ugaling ganito, ganyan, nakita lang din natin sa paligid natin o sa mga nagpalaki sa atin. Kaya tayo palasigaw kasi palasigaw rin sa bahay. Kaya rin tayo dakdakera kasi yung nanay natin dakdakera din. Wow! Parang ambulansya. Diba? Yung mga ganon. Pero again, yun nga yung pag naranasan mo kung gaano kabait, kabuti ang Diyos, kamapagmahal, hindi mo maaatim. You cannot help but imitate Him. Diba? Talaga namang mamamana mo ang lahat ng katangian niya. Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, maging mabait ka na rin. Ayan, okay? And last na lang, ito nga po, ang bilis ng oras natin kasi ang dami natin ginawa. Number 3, a mother's love is, sacrificial. Una, yung hinahayaan ka ni Lord, gaya ng nanay mo, na i-pursue yung dreams, di ba? Pero He loves you just the same. Di ba? Pangalawa, meron siyang unconditional love. Ito, pangatlo, mother's love is sacrificial. Merong talagang pagsasakripisyo ang nanay. And the same din sa Diyos. Sabi nga ni Bread, ni Tina Fey, ni Bread. Hindi nyo gets. Tina Fey. Ayan, sabi niya, being a mom has made me so tired and so happy. Ayan. Sabi niya doon, yung pagiging nanay, oo, nakakapagod, pero masaya. Di ba? Ito ang nakakatuwa sa part ng nanay. Yung parang kahit pagod sila, di ba, ang saya-saya. Ang saya naman nila. Basta't nagagawa nila ang kanilang mga tungkulin para sa Panginoon. Kasi ganon ang nanay. Sino dito nakarinig na sa nanay na makita ko lang kayong busog? Naiinis ako. Makita ko lang kayong busog. Busog na rin ako. Diba? Makita ko lang kayong kumakain. Kakain na rin ako. Diba? Pag ganon, meron kasi siyang sacrificial, diba, na love. Yung halimbawa, sa kanyang pera na lang. Diba? Pa. Pero nung nakaraan, parang may kinainisan ako nung hindi, wag na nga natin gamitin yung ines na term. Hindi, basta parang nagulat lang ako dun sa nakakashock kasi na balita yon. Yung parang nagpatulpo, alam niyo yon?
Yung parang sinasabi ng anak, kailangan bigyan ako ng allowance ng magulang ko 500. 600 lang yung sweldo ng ng parents. Parang nakakagigil yung ganun talaga. 'Di ba? 500 gusto mo, 600 nga lang sweldo ng parang gusto mong ganunin, 'di ba? Parang isipin nyo, ganun na yung mga kabataan ngayon. 'Di ba? Wala ka bang hindi mo ba naiintindihan? Sino nakapanood nun? Sino nakakita nun? Parang basta kakaiba. Pero alam nyo, ganon yung mga pagmamahal talaga ng magulang. Di ba? Na kahit konti lang yung kanila, basta tayo, makakain tayo, basta't ikaw meron ka. Di ba? Yan. Kaya nga dito, sa klase, sa isang klase, nagtuturo yung teacher ng fraction. Alam niyo yung fraction? Yan, yung mga 1/2, 2/4, ganyan, 1/4, ganyan. Sabi ng teacher, kung meron akong isang pie, tapos meron 10 tayo, ilan ang makukuha ninyo? Sabi ng ganon. Tapos may sumagot, 9 po. Ang iniisip niya kasi ng teacher, 1/10. Parang ang sinagot nung estudyante, 9 po. Parang iniisip niya, sabi nung teacher, ay, parang hindi mo naintindihan yung fraction. Sagot yung estudyante, ma'am, opo, naintindihan ko po yung fraction, pero kasi kilala ko rin yung nanay ko. Sasabihin nun sa amin, hindi niya gusto ng pie kasi gusto niya, mas marami kaming maka. Kaya doon naintindihan, okay, kaya pala hindi siya, hindi tama yung sagot niya sa fraction. Kasi ganun yung nanay. Di ba? Di ba parang kumbaga sa pizza pie, di ba? Sige anak, lahat yan sa'yo na. Di ba? Kumbaga kasi mahal ka. So ganun ang pagmamahal ng isang ina. Parang ano ang kamukha niya? Parang yung pagmamahal ng Diyos. Di ba? Sa John 3:16, sabi dyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun na nga lang ang lahat-lahat sa Kanya, yun na nga lang ang meron siya, pero ibinigay niya pa. Di ba? Yun ang laging sinasabi nila Bongki, di ba? Nila Billy Graham. Nakaisa-isang anak yun, pero binigay dahil sa'yo, dahil mahal ka ng Diyos. Kaya naintindihan mo ba yun? Naintindihan niyo yun? Kaya nga, I pray na as you grow, di ba, habang tumatanda ka sa Panginoon, mas naiintindihan mo yan, yung verse na yan. Mas nauunawaan mo na, grabe, ganun tayo minahal ng Diyos. Kaya binigay niya yung bugtong niyang anak. And sa John 15:13, sabi ko nga sa inyo, di ba, si John palagi, no one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. Meron sa inyong ganon, mga magkakaibigan, kunwari 5 kayo, di ba? Nahuli ng teacher, uy, nagkokodigo to. Ma'am, ako talaga, ako yung nangodi ko. Ako na lang po ibagsak nyo. May ganun ba kayong friend? O ganun ba kayo? Wala, di ba? Meron kayong friend na willing mamatay para sa inyo? Wala. Pero, merong kaibigan, sinasabi sa Bible, na kaya niya na ibigay ang kanyang sariling buhay para sa kanyang mga kaibigan. At sino yun? Si Jesus nga. Diba? Kaya minsan, pag parang feeling mo wala kang friend so true, lagi kang tingin kay Jesus. May nagsakripisyo na sa'yo noon pa, 2,000 years ago. Diba? Bakit wala kang kaibigan na parang matuturing mong ganon? Tingin ka lang pabalik. Diba? At makikita mo si Jesus. Diba? Noon, ang panahon nila Abraham, they look forward. Diba? Doon sa pagdating ni Jesus. Sa panahon natin ngayon, we look backward. Doon sa nangyari kay Jesus. Kaya siya ang sentro ng history. 2,000 years, diba? Kaya naman tayo ay balikan natin yung ginawa ni Jesus. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka kawawa. Diba? May namatay para sa'yo, merong naglaan ng buhay para sa'yo. Kaya yung mga mindset natin na yan, nakawawa tayo, diba? Alisin na natin yan. Kasi ang totoo, we are greatly blessed, highly favored by God. Diba? Love by Almighty God. And sabi ng 1 John 3:16, we know love by this, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for one another. Kaya ang kwento nito, ang aral dito, kung ang Diyos nagbigay ng buhay niya para sa atin, tayo rin. Kailangan magbigay din daw tayo ng buhay natin para naman sa iba. Hindi para mamatay, kundi para gawin, 'di ba, na handog, 'di ba? Para nang sa gayon marami pang makakakilala sa Panginoon, mapaglingkuran sila. Naintindihan? And dito nga, last na lang, meron
kwento, ito, true to life ito, isang aksidente. Medyo ano siya, parang sad story siya sa Poland, ayan. Meron kasi doon, kumbaga parang magnanay, baby pa yung anak niya, nagda-drive sila, winter noon. Ngayon, yung sasakyan, nalaglag sa ano, parang sa bangin, parang umanong ganyan, parang lumambitin. Tapos ngayon, yung mama kasi, naipit yung legs niya, doon sa, basta parang na, ano kasi, parang medyo nayupi na. Tapos hindi na siya makaalis. Ngayon, alam niya, in her instinct, na kahit anong gawin niyang sigaw, wala talagang makakakita sa kanila. Wala talagang sasaklolo sa kanila. Kaya ang ginawa niya, hinubad niya yung damit niya para hindi malamigan yung baby. Tapos kinover niya dun sa kanyang anak. Then parang several hours ang nagpas, nakita na yung nanay, patay na siya, pero yung anak, nabuhay. 'Di ba? Nakita yung nanay niya parang half naked, tapos, yun nga, malamig na nabangkay, patay na, pero yung anak, buhay. Yun pa yung nasalba. Sad story, no? Pero alam nyo, may ganyan na nangyari sa atin. Merong, di ba, parang partially naked, na napako dun sa krus, di ba, nagbigay ng buhay, namatay, para tayo ay mabuhay. Kaya nakita nyo, yung similarity ng pagmamahal ng isang ina, tsaka pagmamahal ng Diyos, they are the same. Unang-una, yun nga, yung hahayaan ka in your free will na gawin yung mga gusto mo, pero He loves you just the same. Pero again, wag nyo tong gawing lisensya para magkasala lang. And pangalawa, ano yung sinabi ko kanina? Di ba? Yung meron siyang unconditional love, di ba? Na ano't ano man na mangyari, ikaw man ay makasalanan, pero He loves you. Di ba? Unconditionally. And pangatlo, ang nanay may sacrificial love, so ganon din ang Diyos. Naintindihan? Thankful ba tayo sa pagmamahal ng Panginoon?